Magandang araw sa'yo. May pinadala ka sa aming isang sulating theological na may isang napakalaking tanong. Paano nga ba nagiging posible ang kapatawaran sa kasalanan? Isang napakagandang tanong. Oo, at ang gagawin natin ngayon ay susubukan nating himayin yung napaka-espesifikong lohika sa likod nito. Kasi hindi ito basta-basta, no? Nakasentro to sa relasyon ng persona ng Diyos. Sige, simulan na natin. Tama ka dyan. At ang ganda ng pagkakatanong mo kasi ang hinahanap natin dito sa mga source ay hindi lang kung mayroon bang kapatawaran, kundi paano ito gumagana. Ano yung mekanismo, di ba? Yung mekanismo mismo. Oo, sa loob ng isang theological na balangkas. At para lang malinaw sa usapan natin, base sa mga source na binigay mo, kapag sinabi nating unang persona, ang tinutukoy natin ay ang Diyos Ama. Okay, Ama. Tapos yung ikalawang persona, yan naman yung anak. Mahalaga to para masundan natin yung buong argument. Sige, salamat sa paglilinaw na yan, ha? Unang persona, Ama. Ikalawang persona, anak. Ngayon, sabi sa source mo, para daw maintindihan ang kasalanan, kailangan daw muna nating tingnan kung sino yung nagmamay-ari ng realidad natin Oo. o yung tinatawag na space-time. Medyo komplikado pakinggan, pero parang titulo ng lupa, no? Kailangan nating alamin kung kanino nakapangalan sa iba't ibang panahon. Eksakto. Napakagandang analogy niyan. Gamitin natin yan yung titulo ng lupa. Ayon sa teksto, may mga pagbabago sa pagmamay-ari na to eh. Okay, sige. Sa pinakasimula, bago pa man maging nilikha yung ikalawang persona, isipin muna yung titulo ng space-time. Dalawa ang pangalan. Dalawa? Oo, unang persona at ikalawang persona. Sila yung co-owners, kumbaga. Okay. Co-owned, so magkasosyo sila sa buong realidad. Anong nangyari nung ang ikalawang persona ay naging nilikha? Paano naapektuhan yung pagmamay-ari na to? Dito nangyari yung unang malaking pagbabago sa titulo, nung ang ikalawang persona ay naging nilikha na isang napakasentral na pangyayari sa teolohiyang to, parang pansamantala niyang binitawan yung share niya. Ah, okay. Dahil doon, yung titulo napunta ng buo sa unang persona, siya na yung sole owner. Malinaw. Mula dalawang may-ari, naging isa na lang. So sa panahong yon, ang ama o unang persona ang nag-iisang may-ari ng lahat. Anong kasunod na nangyari sa titulo? Ang susunod na malaking pagbabago nangyari pagkatapos ng krus. Dahil sa ginawa ng ikalawang persona, namana niya ang buong space-time. Mula sa pagiging pag-aari ng unang persona, yung pangalan sa titulo napalitan. Napalitan. Naging sa ikalawang persona na. Wow, so kompletong transfer of title. Pero parang hindi pa dyan natatapos, di ba? May mga kasunod pang pagbabago. Meron pa. Matapos ang lahat, may isang punto kung saan inialay pabalik ng ikalawang persona yung buong space-time sa unang persona. Ah, binalik niya. Binalik niya. So bumalik ulit ang titulo sa unang persona. At sa pinakahuli, sa pagbabalik ng ikalawang persona sa kanyang ganap na pagkadiyos, yung titulo bumalik sa orihinal. Sa simula. Oo, pag-aari na muli ng una at ikalawang persona. Balik sa pagiging co-owners. Grabe, ang daming palitan ng titulo. Parang napaka-legalistic ng buong proseso. Pero dito sa puntong to, may binanggit sa source mo na talagang nakakagulat. Kasi parang sinasabi na lahat ng naunang paliwanag natin, isang simpleng modelo lang pala. Oo. Na hindi ito yung buong katotohanan. Dito talaga lumalalim yung usapan, no? Isa itong napakahalagang disclaimer sa teksto. Ang paliwanag, sa katotohanan, yung space-time nasa loob ng lahat ng tatlong persona ng Diyos. Lahat ng tatlo. Oo, yung konsepto natin ng pagmamay-ari, titulo, mga analogy lang yan para sa limitado nating pangunawa. Yung buong argumento nakasalalay lang dito sa pinasimpleng modelo para lang maging posible para sa atin na maintindihan. Okay, so para tayong mga bata na binibigyan ng picture book para maintindihan yung isang komplikadong konsepto. Sige, sundan natin itong picture book. Balikan natin yung panahon na yung titulo ay nasa unang persona lang. Sige. Kung siya ang sole owner, ano ngayon ang epekto nun sa buhay ng isang nilikha noon? Anong ibig sabihin nun para sa kasalanan?
Ang direktang implikasyon nito, simple lang. Kung sino ang may-ari ng lupa, siya ang gumagawa ng batas. Tama. Ano mang paglabag sa batas sa lupang yon, direktang kasalanan laban sa may-ari. Kaya nung ang unang persona ang may-ari ng space-time, anumang pagkakamali o pagsuway sa utos tulad ng mahalin ang isa't isa, Direktang kasalanan sa kanya. eksakto! Laban sa kanya. Kung ganyan ang sitwasyon, malinaw yung patakaran. Kasalanan ay laban sa unang persona, kaya sa kanya ka dapat humingi ng tawad. Parang simple lang, di ba? Kumatok ka sa pinto ng may-ari at humingi ng sorry. Pero ayon sa source mo, may isang malaking pader na humaharang dito. Oo, hindi pala ganun kadali. Ano itong pader na to? Dito pumapasok yung central na dilema ng buong argumento. Ayon sa source, may isang napaka-espesipikong katangian daw ang unang persona. Ang ikalawang persona lamang ang kanyang minamahal kasama ng lahat ng bagay na nasa loob ng ikalawang persona. Teka. Oo. Ang mga nilikha at ang space-time, kung hiwalay sa ikalawang persona, ay walang halaga sa unang persona. Sandali, gusto kong huminto muna dyan. Walang halaga ang mga nilikha. Napakabigat pakinggan yan. Isipin mo, ikaw na nakikinig, na yung buong pagkatao mo itinuturing na disposable sa paningin ng may-ari ng universo. Isang nakakatakot na kaisipan, no? Oo, grabe. Paano yan nire-resolba ng teolohiyang ito? Kasi kung wala kang halaga, anong saysay ng paghingi mo ng sorry? Diyan nga mismo nagugugat yung problema. Sinasabi pa nga sa source na ang mga nilikhang ito pwedeng likhain o wasakin anumang oras. Kaya kahit pa sabihin nating mag-alay ng buhay ang isang anghel, Kahit anghel. oo, o sino mang pinakamataas na nilikha, para sa kasalanan ng iba, hindi sapat. Ang halaga ng buhay ng isang nilikha ay hindi katumbas nung paglabag sa batas. Grabe. Kaya, ayon sa lohikang ito, ang tanging destinasyon para sa nagkasalang nilikha ay kamatayan. Walang lusot, sarado yung pinto. Teka, parang may hindi nagtutugma para sa akin dito. Kung ang unang persona ay all-powerful, bakit niya kailangan ng ganitong komplikadong sistema ng pagbabayad at halaga? Hindi ba niya pwedeng sabihin na lang na pinapatawad ko na kayo at tapos ang usapan? Magandang tanong yan, kasi ipinapakita nito yung kaibahan ng balangkas na to. Ayon sa lohika ng source mo, hindi ito tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng unang persona. Okay. Tungkol ito sa istrukturang siya mismo ang nagtagda. Ang space-time ay may mga batas, at ang hustisya ay isa sa mga yun. Hindi pwedeng basta na lang baliwalain yung paglabag nang hindi nasisira yung mismong kaayusan. So may sistema na sinusunod? Oo. Ang problema ay hindi yung kapangyarihan ng unang persona, kundi yung kawalan ng standing o halaga ng nilikha para makaharap sa hustisyang yon. Okay, naintindihan ko. So, ang problema hindi yung hukom, kundi yung akusado na walang kakayahang magbayad ng piyansa. Kung ganun, kung sarado ang pinto at walang halaga ang nilikha, paano nalulutas ang problema? Saan nanggagaling ang solusyon? At ang solusyon, ayon sa teksto, ay yung ikalawang persona mismo. Dahil yung nagkasalang nilikha ay walang kakayahang bayaran yung kasalanan niya. Siya ang papasok. Ang ikalawang persona ang gumagawa ng hakbang. Siya, na siyang tanging minamahal at may halaga sa unang persona, ang umaako sa kasalanan. Siya yung tumatayo sa pagitan. At bakit ito epektibo? Bakit yung pag-ako niya ng kasalanan ay tinatanggap, samantalang yung sakripisyo ng iba, kahit pa isang anghel, ay hindi? Bumabalik tayo sa unang punto, yung pag-ibig at halaga sa paningin ng unang persona eksklusibong nakatuon sa ikalawang persona. Sa kanya lang. Oo, dahil dito, tanging ang sakripisyo ng ikalawang persona ang may sapat na timbang o halaga para bigyang kasiyahan yung hustisya ng space-time. Siya lang ang may kakayahang magbayad ng utang na hindi kayang bayaran ng iba. Wow! Kung hindi siya namagitan, walang ibang paraan. Yung sakripisyo niya ang nag-iisang susi na bumubukas sa saradong pinto. Okay, nagiging malinaw na ang lohika. Pero bumabalik pa rin ako sa bigat nung naunang sinabi. Kung ang pag-ibig ng unang persona ay para lang sa ikalawang persona, parang ang dating pa rin nito ay hindi niya mahal ang mga nilikha. Medyo malupit pakinggan, no? Oo. Nilinaw ba yan sa source mo? Baka may mamisinterpret tayo dito. Oo,
Isang napakahalagang punto yan na bililinaw ng source. Mariing sinasabi na mahal ng unang persona ang mga nilikha. Ngunit, at ito yung malagang ngunit, ang paraan ng pagmamahal na ito ay hindi direkta. Hindi direkta. Hindi. Ito ay sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila papasok sa ikalawang persona. Ang pag-ibig dumadaloy mula sa una patungo sa ikalawa at sa lahat ng nasa loob ng ikalawa. So, hindi ito parang mahal kita at hindi kita mahal. Parang isang channel pala. Hindi ka pwedeng lumapit ng direkta sa source ng kuryente. Kailangan mong dumaan sa tamang saksakan. Tamang-tama. Ang ikalamang persona, yung saksakan, para matanggap yung pagmamahal ng unang persona. Eksakto. At yan ang lohika sa likod ng konsepto ng pagsunod. Ang pagsunod sa ikalawang persona ay yung paraan para manatili o mapabilang sa kanya. At dahil dito, nagre-resulta ito sa pagtanggap ng pag-ibig mula sa unang persona. At ang pagsuway, Ang pagsuway naman, katumbas ng pag-unplug sa saksakan, paglabas sa proteksyon niya, nahahantong sa kaparusahan. Binibigyang diin ng teksto, walang ibang daan patungo sa unang persona, kundi sa pamamagitan ng ikalawang persona. malinaw? At ito raw mismo ang dahilan kung bakit nilikha ang lahat sa loob ng ikalawang persona. Dahil sa pag-ibig sa mga nilikha. Ito ang paraan para mahalin sila sa loob ng isang ligtas at maayos na sistema. Okay, malinaw na ang buong sistema bago ang krus. Ngayon, punta tayo sa malaking turning point. Pagkatapos ng krus. Sabi mo kanina, nagbago yung pangalan sa titulo ng space-time. Ano na yung bagong sistema? Pagkatapos ng cruise, tulad ng napag-usapan natin, namana na ng ikalawang persona ang space-time. Siya na ang bagong may-ari sa titulo. Yung otoridad at pamamahala na ilipat na sa kanya. Kung ganyan ang sitwasyon, ano ngayon ang epekto nito? Kung ang may-ari ng lupa e iba na, ibig sabihin yung mga batas o kung kanino ka mananagot, nagbago na rin. Nagbago na rin. Kung gayon, ang paglabag sa mga utos ay kanino na ngayon nakadirekta? Direkta ng kasalanan laban sa ikalawang persona. Dahil siya na ang may-ari, yung mga utos tulad ng mahalin ng isa't isa ay naging utos na rin niya. Siya na ang direktang pinanagutan. At dito ngayon lumalabas yung isang napakahalagang tanong. Kung nagbago na ang pinagkakasalanan, ano na ngayon yung bagong proseso para sa kapatawaran? Kung susundan natin yung lohika ng titulo, kung ang kasalanan ay laban na sa ikalawang persona na siyang bagong may-ari, Siya na ang direktang pagmumukahan niya. kailangan mo na ngayong humingi ng kapatawaran ng direkta sa ikalawang persona. Nagbago, kumbaga, yung jurisdiction. Mas simple na. Oo, hindi mo na kailangang dumaan sa komplikadong proseso na kinailangan bago ang krus. Naging mas direkta yung ugnayan para sa kapatawaran kasi ang otoridad na nilabag mo, siya na ring may kakayahan at pagnanais na magpatawad. Siya yung hukom, pero siya rin yung tagapagtanggol mo. Eksakto. Bilang buod, ayon sa balangkas na ito, ang kapatawaran sa kasalanan ay naging posible hindi lang dahil sa isang simpleng desisyon, kundi dahil sa isang buong legal and relational na pagbabago. Nakasentro ito sa natatanging papel at sakripisyo ng ikalawang persona. Tama. Ang buong sistema mula sa kung sino ang may-ari ng space-time hanggang sa kung kanino ka dapat humingi ng tawad ay umiikot sa kanya. Siya ang pundasyon ng buong mekanismo. Tama. Ang ipinapakita ng argumento ay isang istruktura kung saan yung ugnayan ng nilikha sa unang persona palaging may tagapamagitan. At ang tagapamagitan na yun ay ang ikalawang persona, ang sistema ng hustisya at pag-ibig ng Diyos. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, kung ang konsepto ng kasalanan at kapatawaran, ayon sa source na ito, ay nakadepende sa kung kaninong pangalan nakatatak ang titulo ng realidad sa isang partikular na sandali. Isang malalim na tanong yan. Oo. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa kalikasan ng mabuti at masama? Nagbabago ba ang esensya ng isang kilos, halimbawa ang pagnanakaw, o ang nagbabago lang ay ang ating ugnayan sa otoridad na ating nilalabag? Isang bagay na maaari mong pag-isipan.